Pinoy Love Story Series. Dalawang taong pinagtagpo at paulit-ulit na pinaglalaroan ni Tadhana. Si Mitch ay wala pang balak mag-asawa sa edad na 30, kaya naman halos ibugaw na siya ng magulang niya makapag-asawa lamang siya. Habang si Draven naman ay ready to settle down na sa edad na 32. At dahil malapit na magkaibigan ang mga magulang nila, ay nagpasya ang mga itong ipagkasundo sila sa isa't isa at ikasal. Ngunit parehas nila itong tinutulan. Kaya nga sa huli, teamwork ang naging solusyon nila. Mitch, maaga kang umuwi mamaya. Napakunot ang noo ko habang nakatitig kay mommy. Ano na naman kayang binabalak nila ni dad? Sa tuwing magbibilin siya na umuwi ako ng maaga, kinukutuban akong talaga. Para kasing may balak na namang gawin ang mga magulang ko, na tiyak na pag-aawayan lang namin. Napabuntong hininga ako bago tumango. Kahit ganon, wala naman akong magawa dahil sasama lamang ang loob nila sa akin. Ako na nga lang daw ang anak na lang walang asawa. Ako pa daw itong masyadong matigas ang ulo. Parang sila hindi Kung ereto nga nila ako para akong manikat na basta na lang pwedeng ipamigay. Hindi naman pwede yun. May sarili akong buhay. Pag-iisip at desisyon na minsan hindi nila dapat sinasaklaw pa. At kung ayoko mag-asawa ay wala silang magagawa dun. Sumakay na ako sa kotse bago pa ako ma-stress na naman ng sobra. Napailing na lamang ako habang binabaybay ang daan tungo sa trabaho ko. Sa building na pagmamay-ari namin, ako na ang nag-handle dahil busy na sa mga asawa nila ang dalawa kong kapatid. Kahit nga sinabi ni mommy na hindi naman mawawala ang company sa akin, kahit mag-asawa ako ay ayaw ko pa rin. Basta ayoko. Feeling ko kasi magiging sakit lang ito sa ulo ko imbes na sarili kong kagagahan ang aatupagin ko. Kailangan ko pang intindihin at pakisamahan ang magiging asawa ko. Paano na lang pala kung hindi kami compatible? Paano na lang kung lasinggero o mabisyo? At paano na lang? Natigil ako sa pag-iisip nang may bumusina sa likod ko. Kanina pa pala nakagreen ang stoplight habang ako nakatunganga pa din. Nakakahiyang pati sa pagmamaneho ay lutang ako. Well, ang gusto ko sa pagiging single ko ay yung kakayahan kong gumala nang walang iniintindi. Go ako sa mga pag-aaya ng mga kaibigan ko. At kahit saan ko gustong pumunta, okay lang. Pero kung may asawa na ako, sus, labo makagala pa ako at makapag-relax kahit ako lang mag-isa. And the sad part of being single is yung wala kang katabi sa pagtulog. Walang kumikilit sa buong katawan ko. In short, dry ang pechay ko pagdating sa usapang romansa. Ang totoo kasi niyan ay wala pa talaga akong experience pagdating sa pakikipagtusukan. Minsan lang ako nakipaghalikan sa ex-boyfriend ko, napilitan pa ako noon dahil iiwan daw niya ako. Kaya ayun, ibinigay ko ang una kong halik at pagkatapos, gusto na akong ma-first base pero tumanggi ako kaya ang ending naghiwalay din kaming dalawa. Good morning, Ma'am Mitch. Bati ni Manong Ferdinand. Siya ang guard sa building. Dalawa silang nasa entrance pero si Manong Ferdinand lang ang palabati sa akin kaya siya lang ang kaklose ko. Morning po. Balik kong bati bago tuluyang lumakad papasok sa office ko. Sa office ay nadatnan ko si Leia na nag-aayos ng gamit. Mukhang kadarating lang din ito. Kaya naman agad ko itong hinitian at binate. Morning, Leia. Ay ma'am, nandyan na pala kayo. Gulat na tong tanong bago lumingalinga. Nakita mo ba si Sir Steven? Ang aga dumaan dito ma'am pero hindi ka na daw mahihintay dahil may importanteng meeting daw siya. Kaya naman eto na lang ang ipinabigay niya. Paliwanag ni Leia bago inabot ang bulaklak sa akin na sobrang bango. Si Steven ay matagal ko nang manliligaw. Schoolmate ko siya when I was in college taking my degree. Ewan ko pero simula noon nag-start na talaga siyang magparamdam. Ako lang ang walang amor dahil mas gusto kong maging magkaibigan kami. Kasi sa kaibigan, maaari pang mas matagal ang samahan namin kaysa naman sa jojowain namin ang isa't isa, diba? At tulad nga ng sabi ko ay wala pa rin akong balak na pumasok muli sa relasyon. Kaya eto, nagpapaka-single. Sagutin mo na kasi ma'am. Pamboboyo ni Leia. Natatawang sinagot ko ito. Ang sarap maging single.
Paninindigan ko. Gigising akong masaya, matutulog akong walang inaalala kundi sarili ko. Madami namang lalaki sa mundo, hindi ako mauubusan kaya okay lang. Hindi ako nagmamadali kahit pa 30 na ako. Ma'am, mali ka. Tinitigan ako ni Leia. Kasi ngayon, gwapo sa gwapo na ang nagiging magjowa. Bahala ka, ma. Baka maubusan ka. Lahat kami nagmamahalan na samantalang ikaw, single pa din. Napakunot ang noo ko sa sinabi ni Leia. Baliw ka talaga. Napailing ako. Kung wala talagang para sa akin, di wala. Simpleng problema lang yan. Maraming bagay na mabibili ngayon para mapawi ang pagiging tuyo ng sex life ko. Katwiran ko pa bago na upo na. Sige na, back to work na tayo. Tumigil na si Leia sa pambubuyo sa akin at sumeryoso na. Sinabi niya lahat ng meetings ko at schedule. Ang iba ay cancel at reschedule na lang ulit dahil hindi kaya ng oras ko. Nag-request kasi si mommy na maaga akong umuwi at kailangan ko iyong pagbigyan kung ayaw kong magtampo ang dalawang matandang iyon. Sakto lang ang uwi ko. Hinapon ako ng uwi at agad akong mag-shower upang harapin ang bisitang sinasabi ni mommy. Pag uwi ko kasi ay ito agad ang bumungad sa akin. Kaya pala ang aga niyang magpaluto ng dinner namin and take note, ang sasarap ng paluto niya. Dahil wala pa naman ang mga bisitang inaasahan ay nagkulong muna ako sa kwarto. Papikit na sana ang mga mata ko nang mag-ring ang phone ko, na agad ko namang sinagot. Si Steven ang tumatawag sa akin, mukhang mangangamusta na naman. Ganito naman to, palaging updated kung nasaan ako at kung okay lang ba ako. Hello, Steven. Bati ko habang may ngiti sa labi. Bago mo ako kamustahin ay ikaw naman ang kakamustahin ko. Inuunahan ko na siya. Steven, salamat pala dun sa bulaklak. Nagugustuhan kong talaga at ang babango pa. Buti naman at nagustuhan mo sila. Pinili ko ang mga bulaklak na yun, tanda ng kalinisan ng kalooban ko at pagiging sincero ko sa nararamdaman ko sa'yo. Salamat talaga, Steven. Wala yun, Mitch. Lagi mong tandaan na nandito lang ako palagi para suportahan at samahan ka. Hayaan mo paghanda na ako, Steven. Ikaw ang unang sasabihin ko. At ako na mismo ang liligaw sa'yo. Wala yun, Mitch. Basta palagi lang akong maghihintay sa'yo kahit anong mangyari. Hindi kita iiwan. O hindi ako mawawala sa tabi mo. Matapos ang pag-uusap namin ni Steven, ay bumaba na ako sa kusina dahil nandoon na daw ang mga bisita nila ni Mom and Dad. Simpleng t-shirt at pajama lang ang suot ko. Hindi ko ugaling magpa-sexy lalo't may mga tao at saka nasa bahay lang naman ako. Sabi ko magbihis ka. Bulong ni Mommy. Tignan mo ang suot mo, mukha kang matutulog na. Ano naman ngayon? Alangan namang mag-gown ako sa harapan nila. Naiinis kong sagot sa Mommy. Ayos na to, mukha pa rin naman akong tao, ang mahalaga malinis. Dagdag ko pa. Pasalamat ka talaga, wala na tayong oras para mag-away. Dahil kung meron lang, Mitch, sinasabi ko sa'yo pa, patulan talaga kita. Uulanin ka ng sermon sa amin ng ama mo mamaya. Hindi ko na lang pinansin si Mommy habang si Dad ay nakatingin sa amin at parang binabawalan kami na mag-usap pa. Good evening, Laila and Dante. Bati ni Mommy bago ako hinila palapit sa kanila. This is our daughter, Mitch. Siya ang bunso namin at ang kinuwento naming wala pang asawa o nobyo man lang. Pakilala ni Mommy. By the way, where's your son? Si Draven ba yun? Draven? Sino na naman yun? Parang kinukutuban ako sa mangyayari ah. Napasulyap ako sa lalaking bigla na lamang sumulpot. Naka-formal attire ito at talaga namang malakas ang dating. Dalawa kaming nagtama ang paningin at napako sa isa't isa. Tila ba nag-uusap kami sa usapan at parehong kinukutuban sa magiging dinner na to. The food is ready, shall we? Alok ni Dad. Gutom na din naman ako kaya walang pride sa akin ngayon. Naupo ako agad at nagsimulang kumain ngunit tinapakan ni Mommy pasemple ang paa ko. Bakit? Bulong ko. Wait for them, huwag kang bastos. Kakain lang din naman sila eh. Gutom na ako, anong masama sa mauna na? Napabuntong hininga ako. Para kaming bubuyog ni Mommy na bulungan ang bulungan. Okay, let's taste the food. Alok ni Mommy bago ngumiti sa lahat, sa akin lang hindi. Para kaming batang awayan ng awayan, tahimik akong kumakain at hindi pinapansin ang mga ito. Kilala ko na pala ang bisita ni Mom and Dad.
Sila yung matagal lang kaibigan ng parents ko, pero ang hindi ko kilala ay ang anak nilang si Draven, na sa tansya ko ay hindi naman nalalayo ang edad sa akin. Nag-set kami ng dinner para sa inyong dalawa ni Draven. Siniko ako ni Mommy kaya natigilan ako sa pagkain. Honestly, we want the best for you guys. And sabay pa kami ni Draven na nagtanong. Naisipan namin na ipagkasundo kayo at ipakasal. Si Dad ang sumagot. Hindi ka na bumabata, Mitch. And you too, Draven. No. Sabay naming sagot ni Draven. Napairap ako dahil ang epal ni Draven masyadong gaya-gaya. Ako dapat mas mag-react dahil ako ang mawawalan dito. Kumpara sa kanya ay mas madaming maaaring mawala sa akin dahil sa kasunduan na sinasabi ng mga magulang namin. We both agree with that. So as soon as possible, ikakasal na kayo and we're planning the wedding. Diretsa ang sabi naman ng ama ni Draven na si Tito Dante. Dad naman. Eretado si Draven na nakatingin sa kanyang ama. Gusto ko rin sanang umangal kaya lang ay nagsalita na si Dad. At kapag tumutol kayong dalawa, parehas kayong mawawala ng pamana at lahat ng galing sa amin ay mawawala. Napahilot ako sa aking sentido. Bakit? Ang brutal naman nilang lahat. Ang laki na ng hirap ko sa company kaya hindi ako papayag na mawala iyon. Cause that's the reason bakit ko natagalan maging single at bakit ako libang na libang sa buhay. Pagkatapos sa isang iglap, babawiin. Gosh, hindi yun patas para sa aming dalawa ni Draven na walang options kundi sundin ang mga nais nila. Napabuntong hininga ako bago sumagot. Sige, payag ako. Wala namang choice eh. Sinamaan ako ni Draven ang tingin. Okay, fine. Napilitan lamang din ito. Wala na kaming magagawa na corner na kami eh. Sa ayaw man namin o sa gusto, magsasama kami sa iisang bubong bilang mag-asawa. Matapos ang katakot-takot na pag-uusap ay natulog akong may dinadalang sama ng loob sa aking puso. Parang ang selfish nila Mommy sa part na ginipit nila kami ni Draven. Sana pala sinagot ko na si Steven para hindi na nila ako enereto pa sa lalaking iyon. Unang kita ko pa lang parang hindi na kami magkakasundong dalawa. Ayon kay Mommy, ready to settle down na raw si Draven pero syempre, kaya galit yun kasi hindi ako ang gusto. Same lang naman no, hindi dahil sa pakipot ako o ano, pero maging ako ayoko sa kanya at hindi ako easy to get. Kaya kahit ikasal pa kami, hindi ko isusuko ang pechay. Hahayaan kong dry to kaysa madiligan ng taong hindi ko naman gusto. Matamlay akong pumasok sa office, sinalubong ako ni Leia na may masiglang ngiti. Butit ang sekretary ko palaging masaya. Parang araw-araw nadidiligan ang buhay ni Tua. Habang ako, dry na at gusto nang bumitaw. Bakit parang ang lungkot mo, ma'am? Pansin niya, huwag kang magugulat. Seryoso akong humarap sa kanya at hinawakan ang dalawang balikat nito. Bakit po? Tanggal na po ba ako? Gulat na gulat si Leia. Gaga, hindi. Napapuntong hininga ako bago sumagot. Kasi naman ikakasal na ako. OMG! Napatalon sa tuwa si Leia. Congrats po sa inyo ni Sir Steven. Sabi na kayo din. Hindi ko na siya pinagpatuloy. Hindi siya ang pakakasalan ko. Po? Pinagkasundo ako sa isang antipatikong lalaki na akala mo sobrang gwapo. Pero hindi naman pala. Akala mo napakabango niya. Sus, inamoy ko. Normal lang naman. Tsaka, hindi lang siya gwapo sa mundo, marami pa sila. Doon na lang ako kay Steven, mabait na gwapo pa. Sunod-sunod kong sabi habang si Leia ay sa iba na nakatingin. Sa bandang likod ko to nakatingin, kaya naman napatingin din ako sa likod ko. Are you done insulting me? Nakangisi si Draven. First of all, Mitch, hindi ko sinabing ako lang ang gwapo sa mundo, okay? Gusto ko lang iklaro na wala akong sinabi. Ikaw ang nagsabi niya na gwapo ako. Maybe because gwapo nga talaga ako. Second is, same tayong ayaw ang isa't isa kahit pa wala akong nobya ay ayaw ko rin sa'yo. And third, napasulyap siya kay Leia bago ibinalik ang tingin sa akin. May Steven ka naman pala, bakit pumayag ka pa sa kasunduan? Paliwanag ko lang din side ko. Huminga muna ako. Mawawala ang company sa akin kaya no choice ako at malamang may dahilan ka din. So ang dapat yata siguro natin gawin ay mag-teamwork. Instead na siraan ang isa't isa, bakit hindi na lang tayo mag-go with the flow? Napakunot ang noo ni Draven. What do you mean?
Eh di magsama tayo sa bahay pagbigyan natin sila. Pero walang pakialamanan ng desisyon sa buhay o sa mga nais nating gawin. No touching din tayo at wag na wag mo akong pagsasamantalahan. Tandaan mong marunong akong lumaban, kaya kitang itlugan. Banta ko. Nagkaroon din kami ng kasunduan ni Draven tungkol sa magiging pagsasama namin. Ngayon ang hindi ko na lang alam ay kung paano ipapaliwanag kay Steven na ikakasal na ako pero hindi ko naman ito magiging asawa talaga, kundi sa papel lang. Weeks later, natuloy ang kasal na plenano ng mga magulang ko. Ngayon ay mabigat ang bawat hakbang ko habang papalapit sa taong papakasalan ko na hindi ko naman mahal. Hindi ko mapigilang maluha hindi dahil sa tears of joy, kundi dahil sa lungkot. Sana sa taong mahal ko to nagawa eh. Sana lumakad ako patungo sa taong makakasama ko habang buhay at hindi sa taong pinagkasundo lang sa akin. Don't cry. Napasulyap ako kay Draven na seryosong seryoso din. Naramdaman ko ang kamay niya na humawak sa aking kamay. Wala akong gagawin sa'yo, pangako. Doon ay nawala ang pangamba ko kahit paano. Hindi ako masamang tao. Dagdag pa nito. Pasensya na kung ganito ako. Hindi ko lang kasi matanggap na ikakasal ako ng sapilitan dahil sa mga sillyfish nating magulang. Nagdadrama kong sagot. Matapos ang kasal ay agad na kaming umuwi ni Draven sa bahay na bago naming magiging tahanan na magkasama. Honeymoon namin ngayong gabi kaya kabadong-kabado ako. Pero naniniwala akong walang gagawin sa Draven dahil yun naman ang pangako niya sa akin. May deal kami na no touching kahit pa sa mag-asawa required ang honeymoon. Saan ka ba naman kasi makakakita ng kinasal na walang honeymoon? Malamang kami yun. Kami pa lang ang gagawa nito ngayong gabi. Itutulog ko na lamang ang sama ng loob ko na di na lang din ako magpapakita ng motibo para makapagbigay ng signal kay Draven. Kung maaari nga lang ipadak ang petchay ko, ay baka ginawa ko na. Katatapos ko lang maligo nang maupo ako sa kama upang patuyuin sana ang buhok ko. Tumunog ang phone ko kaya naman tinignan ko ito. Sa Steven pala ang tumatawag. Good evening. Bungad ko. Ikinasal ka na pala? Matamlay ang boses ni Steven. Ilang araw na rin kasi akong hindi siya pinapansin at iniiwasan. Kahit pumupunta siya sa office ay nagtatago ako at nakikiusap kay Leia na huwag sabihin kung nasaan ako o kung anong schedule ko. Siguro dahil sa nahihiya ako, but at some point dapat pala sinabi ko sa kanya. Sorry Steven. Napabuntong hininga ako. Bukas, pwede ka? Ipapaliwanag ko sa'yo. Lagi naman akong available pagdating sa UMH. Magsasalita pa sana ako nang makita ko si Draven na nakatingin sa akin. Ayokong maging bastos kaya naman nagpaalam na ako kay Steven. Kahit paano, iginagalang ko ang pagiging mag-asawa namin sa papel. Kaibigan ko. Wika ko upang ipaalam kung sino ang kausap ko. Actually, si Steven, manliligaw ko siya matagal na. Pag-amin ko, huwag mong paasahin yung tao kung wala kang nararamdaman. Sinabi ko sa kanya pero matyaga siya. Pasasaan ba at baka matutuhan ko din siyang mahalin kapag okay na tong sitwasyon ko? Sagot ko. Sige, bahala ka. Matutulog na ako. Sambit nito bago humigas sa kama. Wala akong gagawin kaya huwag kang matakot. Sabi pa nito na ikinatago ko. Naaasiwa talaga ako sa kanya. Pero sinubukan ko kung wala nga siyang gagawin kaya natulog akong kasama siya sa iisang kwarto. May deal ako sa bilyonaryo na ito. Kaya walang mangyayari kung walang magpe-first move at magpapakita ng motibo. Ito ang itinatak ko sa aking isipan. Kinaumagahan ay katawan ko agad ang aking kinapa. Kompleto naman ang saplot ko at wala namang masakit sa akin kaya nakampanti ako. Wala na rin si Draven sa tabi ko. Bumangon na ako upang maghilamos. Hindi na nga pala ako single, kailangan kong ipagluto ng almusal ang lalaking iyon. Matapos ko maghilamos ay bumaba na ako sa kusina. Ngunit, hindi pa ako nakakalapit sa pinto ng kusina ay naaamoy ko na ang mabangong niluluto. Marunong pala siyang magluto. Napangiti ako dahil hindi man lang niya ako ginising o iniistorbo pa. Hindi mo dapat ginagawa yan. Ginawa ko na. Tanging sagot ni Draven. Ako dapat gumagawa dahil ako ang babae. Hindi ako nagpapigil. Nagsuot ako ng apron at balak siyang tulungan. Alam mo, kahit naman wala akong nararamdaman sa'yo,
ayokong inaalila ka at pinapagod. Napaawang ang labi ko sa sinabi ni Draven. So, gentleman din pala si Draven? Sana all caring. Bulong ko bago napasulyap sa kanya. Bakit nga kasi wala kang GF? Gwapo ka naman. So, inaamin mong gwapo nga ako? Oo, gwapo ka naman eh. Ayoko lang yung ipinapamukha mo kasi na hindi naman lisensya yan. Kumain kami ng magkasama ni Draven. Nagpaalam siya na papasok na habang ako naman ay papasok na rin sa trabaho ko. Hindi naman matitigil ang work namin kasama ito sa naging deal namin ni Draven. At para hindi mapansin ng mga parents namin na go with the flow lang kami, ay kinakailangan naming maging sweet sa isa't isa pag nandyan sila. Plano na ang lahat sa amin ni Draven habang si Steven naman ay nais ko makausap upang maipaliwanag na sa papel lang kami kasal ni Draven. Pero yung love, wala pa sa amin iyon. Hindi ka ba niya sinasaktan? Tanong ni Steven ang maipaliwanag ko lahat sa kanya. Maging ang deal namin ni Draven ay kinuwento ko. Mabait naman siya at sa tingin ko, magiging magkasundo kami. Akala nung una hindi kasi napaka-antipatiko niya. Pero ngayon nakikinita ko na he's such a good man. Sabihin mo lang kung nahihirapan ka, pwede kitang ilayo. Iyon ang hindi pwede dahil mawawala sa akin ang lahat. Kaya nga ako pumayag na makasal kay Draven dahil sa iniingatan kong kuhanin sa akin ang company. Salamat Steven, kasi palagi mo kong iniintindi. Kaya lang Steven, ayoko masaktan ka. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na sa iyong wala ka pang aasahan sa akin. Mahinahong paliwanag ko. Okay lang Mitch, basta gusto ko lang palaging inaalalayan ka. Kung magugustuhan mo si Draven, magiging masaya ako. Hindi ako magkakagusto doon. Mabilis kong sagot. Maging kaibigan siya pwede pa. Dagdag na sabi ko. Minsan mahirap magsalita ng tapos. Nakangiting sabi ni Steven na ikinakibit balikat ko lang. Matapos naming mag-usap ay bumalik na ako sa office. Naging maayos naman ang samahan namin ni Draven. Napapanindigan namin na wala kaming pakialam sa mga ginagawa namin, pwera lang sa pag-uuwi ng babae o lalaki sa bahay. Ito ang isa sa deal namin na ayaw kong mangyari. Kasi kahit si Steven, hindi ko siya dinala sa bahay bilang paggalang na lang din sa kasal namin. Ngunit sinira ni Draven ang usapan namin. Hi, my name is Sarah. Inabot nito ang kamay nito sa akin upang makipagkamay. Hindi ko naman iyon tinanggihan. Nagtimpi na lamang ako at pinakisamahan ito. Matapos umalis nito ay doon ko hinarap si Draven. Ano yun? What? Ma-attitude niyang tanong imbis na sagutin din ako. Akala ko ba? Hindi na niya ako pinatapos. Wala naman kaming ginawa, I just invited Sarah. Yun lang. Sagot ni Draven na hindi ko nagustuhan. I know. Pero nasa deal naman natin na hindi tayo dapat nagdadala dito sa bahay ng karelasyon. Baka naman kasi nagsiselos ka lang. Pagkakakong natawa. Ano? Ako? Excuse me lang. Hindi kita gusto. Mabilis kong sagot. Never. We. Tila ba inaasar pa ako ni Draven? Sa gwapo kong to, malabong hindi mo ko pinagnanasaan. Napaawang ang labi ko at hindi agad nakasagot. Oo, na naisip ko yon minsan pero pinipigilan ko ang sarili ko kasi ayoko magpakita ng motibo. See, hindi ka nakasagot means yes. In your dreams. Napairap ako bago akmang tatalikod nang hapitin ni Draven ang bewang ko. Anong? Hindi na ako nakasalita pa dahil siniil na niya ako ng halik. Nauwi sa malalim ang lahat at hindi na iyon napigilan. Ito ang nasa unang deal namin, ang hinding-hindi pakikialaman ang isa't isa. Pero sinira ito ni Draven. Ang ibig ba nitong sabihin ay may nararamdaman na siya para sa akin? Masakit ang pechay ko matapos naming marating ang rurok. Ang dry kong pechay ay nadiligan na ngayon. Akala ko talaga masarap pero bakit masakit? Ang sakit Draven, putya ka. Dahil ito ang unang beses mo kaya may sakit pang nararamdaman. Pero sa susunod wala na. Paliwanag niya na ikinairap ko. Sorry but I can't control myself. Asawa naman kita, kaya okay lang na gawin natin to. Pero Draven, may deal tayo. Takang-taka ako sa inaasta niya. Then forget about that dumb deal. Iniwanan niya ako na masakit pa rin ang gitna ko. Pinili ko na lang tuloy na mahiga na lang at magpahinga kaysa kumilos. Hinayaan ko na lang muna si Draven dahil baka nababaliw lang.
Nangyari naman na to, ano pa nga bang magagawa ko? Matapos ang mangyari sa amin, hindi ko na alam kung ano pa ba ang relasyon namin at kung may deal pa ba kami. Pero ang hindi alam ni Draven ay narinig ko ang binulong niya sa akin. Bumalik si Draven, may dala siyang pagkain. Akala ko nga iniwan na talaga niya ako matapos tusukin eh. Dapat lang bumawi siya. Iyon na nga lang ang gagawin niya eh. Nagluto ako para sa'yo. Nahuli ko ang pagbuntong hininga niya bago kunin ang pagkain tsaka tumabi sa akin. Kumain ka na. Mahina at maotoridad niyang utos. Umiling ako. Hindi na, busog pa ako. Totoo naman, kumain ako bago kami nagtusukan. Mitch, you need to eat this so you can drink your medicine and vitamins. Halata na ang ines sa boses niya. Vitamins? Medicine? Ano ako, may sakit? Draven, gitna lang masakit sa akin. Napatingin ako sa junjun niya. Ang laki naman kasi. Bulong ko. Maraan niyang hinawakan ang baba ko para iangat ang mukha ko. Nagsandok siya ng pagkain sa kutsara at inilagay iyon sa harap ng bibig ko. Open your mouth. Umiling ako. I said, open your mouth. Napakagatlabi ako nang mag-init ang pisngi ko. Sinubo ko na ang pagkain sa kutsara para itago ang ngiti ko. Ang gulo naman kasi niya. Bigla akong sinermonan tapos ngayon naman ang sweet. Nakatatlong subo na lang ako dahil busog pa talaga ako, hindi niya na ako pinilit. Ininom ko na ang vitamins at ang gamot na binigay ni Draven. May isa pa siyang pinainom, actually 3. Hindi ko alam kung para saan yun, basta. Para raw yun sa masakit na gitna at kung lalagnatin man ako. Hindi ko maiwasang mapangiti habang inaasikaso niya ako. Bakit nandito ka? Di ba dapat nasa work ka pa? Tanong ko. Gusto kitang makita at alagaan lang buong araw. Gusto mo akong makita? Kumunot ang noo ko. Parang may karerang nagaganap sa loob ng dibdib ko. Yes. He quickly answered. Napalunok ako. Hindi agad nakasagot. Draven, I heard you. Bahagyang kumunot ang noo niya sa sinabi ko. You heard what? Hindi ako pwedeng magkamali. Rinig na rinig ko ang binulong niya sa akin kanina. At isa iyon sa pinanghahawakan ko ngayon kung totoo nga ba ito. Kanina may nangyari sa atin. Bumulong ka, sabi mo. Natigilan ako. Sabi mo mahal mo ko. Bumaba ang tingin niya at umiwas. I love you, wife. Sambit ko. Iyon ang binulong mo sa akin. Napabuntong hininga ako. Anong mangyayari sa atin ngayon? Parang tayo lang din sumira sa deal. Ako ang sumira. Napaawang ang aking labi sa sinabi niya. Pero kung si Steven ang gusto mo, may kalayaan ka, Mitch. I won't force you. Hindi ako ganong tao. Ayokong pilitan ng taong wala talagang nararamdaman sa akin. Hindi ako nakasagot. Napayuko ako at hindi siya matignan sa mata. Hindi ko kasi inaasahan to kaya hindi ko talaga alam ang gagawin. Ilang araw ang hiningi ko kay Draven upang pag-isipang mabuti ang mga nangyari. Sa ilang araw na yun, sweet pa rin siya at mas naging sweet pa. Habang si Steven naman ay kinausap ko na para i-clear sa kanya na gano'n na ang namamagitan sa amin ni Draven. Nalilito pa rin ako pero gustong umamin kay Steven at tama siya sa sinabi niyang mahirap magsalita ng tapos. Ngayon ay kinain ko ang mga sinabi ko. Ganito ba talaga kapag yung taong akala mo hindi para sa'yo ay biglang siya pala talaga yung para sa'yo? Iniiwasan mo ba ako? Bakas ang lungkot sa boses ni Draven. Ayos lang naman eh. Sabihan mo lang ako para alam ko kung hindi ko na siya pinatapos. Draven, talaga bang mahal mo ko? O sinasabi mo lang yan kasi akala mo lang? Baka nabibigla ka lang. Tapos pag nagsawa ka, iwanan mo na lang ako. Kaya nga nahihirapan akong umamin kasi natatakot ako na yung mga ginagawa mo sa akin. Kasanayan ko at hahanap-hanapin ko. Hindi ko gagawin yun. Hinaplos ni Draven ang aking mukha at masuyo akong hinagkan sa labi. Magpapakasal ulit tayo but this time, totoo na. May nararamdaman na tayo para sa isa't isa. Ipinaubaya kong muli ang aking sarili kay Draven. Mga ilang araw lang ay napagkasunduan na naming umamin sa aming mga magulang. Tuwang-tuwa ang mga ito dahil nagbunga ang plano nilang masumpungan namin ang pag-ibig sa isa't isa. Hindi rin pinatagal ang muli naming pagpapakasal kung paanong mabilis naming nalamang kami nga talaga ang itinadhana sa isa't isa. Kinasal kami ni Draven ang mas bongga sa naunang kasal namin. Naging mabuting kaibigan talaga si Steven dahil sa muli kong pagpapakasal ay sinusuportahan pa rin niya ako.
Doon ko lang nalaman na may tao pala talagang kusa na lang darating sa atin. Bigay ni tadhana na kahit paanong gawin natin upang iwasan yon ay sa huli tayo ang matatalo. Dahil walang makakapigil sa taong nagmamahal at hindi natin masasabi kung ano ang ating magiging tadhana. Tinanggap namin ang tadhanang nakalaan sa amin ni Draven. Sa kabilang banday, masaya akong pinili ko makipag-deal sa bilyonaryong si Draven. Dahil ang deal namin ay hindi natapos kundi na-extend lamang ng panghabang buhay.